Hello, good morning guys. Kasabong Luzon Busy Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking mga content i-upload kong mga video sa aking mga nakita sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Ito ipakilala ko to sa inyo kasabong sa umaga na ito. Ngayon nandito ako sa kabilang manukan ko. Ito siya. Process ko ito ng Boston Sweater lang dito, anak ng bandid ng bakbakan kung Boston Sweater. Pero kita nyo naman sa pag-alaga ko, yung ito sample ko rin pagpatunay sa inyo na pag mag-alaga tayo ng manok, kailangan subaybayan natin na hindi sila magkasakit-sakit na mapabayaan natin, na mabilis masiglakihan, malusog ang pangatawan. Ito na sa 6 months pa lang, tinan nyo ang tahid. Ayan, ang tahid niya. Pero kita mo ang lalaki na. Yan, o tingnan nyo ang palong. Halata mo kung 6 months pa lang, sa palong pa lang, halata mo na sa pagmamata. Sa postura sa balahibo. Ito na siya. Yan. Ito sinasabi ko sa inyo nga ang minamanok ko, mas karamihan sa mga manok ko medium size kasi uso sa labanan. Pero mayroon din talaga akong mga pang derby size na malaki ng katawan. Parang hindi ako agabyado sa labanan, sa timbangan man yan o sa ulutan. Yan, ito siya. Yan. Kaya sa pag-alaga ng manok, may advice ko sa inyo mga kagulang pa lang. Kung magmamanok man lang tayo, piliin natin ang mahusay, maayos na linyada nga bumatog palo, at saka pinaka-importante diyan, dugo nga lamang sa panalo kaysa talo. Kasi may talo naman talaga tayo dahil sugal, sabong yan. Pero iba talaga ang minamanok natin na pinapalahi nga linyada talaga nga manalo. Kasi kung may talo man yan, ilan-ilan lang ang magdiretso katalo. Karamihan yan magdaan muna ng panalo din bago matalo. Halimbawa, ang hindi matatalo nga manok, paliwanag ko sa inyo, kagaya ng manok kong nilaban, nanalo patay, hindi na matatalo. Tapos nanalo, baldang-balda na, hindi na matatalo, hindi na pwedeng kalaban ulit. Pero kung ang manok nga ilaban mo makadalawa, makatatlo, hindi na babalda, may tansya pa rin yan na sa sunod laban natin matatalo tayo. Kasi sabi ko sa inyo, may panalo, may talo ang sugal. Pero lamang tayo sa panalo niyan. Kagaya nito, ang linyada nito, makadalawa, makatatlo. Kung minsan nakatatlo, bago natalo, nanalo na ng pangatlo. Kahit maka-isa lang, patay, panalo pa rin siya, di ba? Hindi na matatalo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nasa linyada sa manok yan. At saka, pinaka-importante dito, huwag nating tipirin, ikondisyonin natin ang gusto, ihanda bago ilalaban. Kasi nasa paghanda din. Kasi ang makalaban natin, kung sinasabi ko na ito sa inyo, kapag magmanok ang maging kalaban mo, tapos ang manok mo tinitipid mo, hindi mo binigyan ng kompleto din na vitamins pang kondisyonin niya, talo tayo pagdating sa basahan. Yan, totoo talaga, pinagdaanan ko na yan, maniwala kayo sa akin. I-try din ninyo yun. Yung manok na hugot-hugot lang, mabuti na lang yan kung ano tawag nito, first buckle, second buckle, makatama sa kalambutan. Pero kung hindi, parehas dapa, basahan ang labanan ko. Kariyo na yung kagaya ng pinagdaanan ko ng gris ko nga talisay ngayon, ang nalasat mo yan, nakatighaya na lang, binubugbog na lang siya nakalaban dahil bali-bali ang pakpak niya, baldado siya pati pa. Kung ibang manok lang yun, baka kung mahina ang pagkondisyon, talo na. Kung mahina lang ang pagkondisyon ko, mabuti na lang kahit nakatighaya siya, inunti-unti lang niya nga dalihin, patayin ang kalaban. Pero matagal ang labanan talaga. Ang manok na yun, muntik pa abutin sa oras yun, mabuti binigay ang kalaban, napatay niya nga hindi pa inabot sa oras. Ito kayang pinaka-importante. Kasi kahit quality ang manok natin, kapag kulang din naman tayo, mapabaya tayo sa pag-alaga, paghanda sa kanya bago natin ilalaban. Di bali na lang kung ang makalaban natin mga pipitsyogi na manok lang din, mahinang kondisyonin. Pero kung
makabangga sa manok natin, di man natin masasabi. Kung makabangga sa manok natin, bigating magsabong at saka mga quality. Talo talaga tayo dyan pagdating sa basahan. Yan ang ma-advise ko lang sa inyo nga, bukod manok niyo quality, kahit manok nga niyo mistisuhin lang, kapag marunong kayong mag-conditioning yan, maghanda, tapos huwag niyo madaliin, ilalaban niyo sa tamang edad siya, lamang pa rin kayo niyan sa panalo kayo sa talo. Kasi kahit mistisuhin lang, kung makaabot na ng 2 taon yan, 3 taon, kung makalaban mo niyan mga kahit quality, kung mga istag-istag lang, lamang ka na pagdating sa basahan kung marunong kang mag-conditioning sa manok na. Yan lang, hanggang dito muna ako. Bukas naman ulit iba ng topic ang papaliwanag ko sa inyo, parang mayroon kayong mapulot o matutunan na pangdagdag sa kaalaman nyo, mga baguhan pa lang sa pag-alaga o sa pagsulit ng linya at sa manok na gagamitin natin lamang tayo sa panalo at sa talo. Yan lang, thank you.